Okay, so yun, ito na yung ating stator ngayon. And then, ito, pinutol ko na yung nakagatang aso last time. Ito siya. So yun, pinutol ko na. So yun o, so marami na siyang mga kagat. Yan. Tapos ito. Yan, so ito yung pinutol ko na. So, medyo mahaba siya. Pero okay lang. Mahaba pa naman yung ating yung sensor wire. So ito siya. Pinutol ko na. Tapos ito tinago ko yung ibang wires dito. Kung makikita nyo, nakatupi na siya ito dito. Kasi ito na muna yung gagamitin natin. Yung iba, ito yung first set ng hall sensor kasi dalawa yung hall set dalawa yung kanyang hall sensor wires. Ito yung isa, tapos ito yung isang set. So dalawang set lahat siya. So dito na part, dito sa side na to, 1, 2, 3, yan yung ito. Tapos yung next na side, which is itong tinago ko muna. Ayan. So ito yung tinago ko muna. Is nandito siya. So dito, tatlo din dito sa baba. So ito lang yung muna yung papalitan ko. Kasi medyo nahirapan ako alisin yung yung cover na to dito sa baba. Yan. So medyo nahirapan ako alisin to. Hindi ko alam kung anong diskarte nito para alisin. So check ko na siguro next time. Pero for the meantime, ito muna yung gagamitin ko. Test ko muna kung mag-okay siya. Yan. Tapos pag mag-lock ko siya ulit, then that's the time siguro na alisin na natin talaga to para in case may backup. Pero for the meantime, ito na lang muna. Yan. So ito 7 kilowatts pala ito na motor, QSWP 740X, which is ito yung high torque type niya na motor. More siya sa torque rather than speed. Para siya sa pang-akyat ng mga bundok or kailangan ng mas malakas na pwersa, like mga mabibigat na dala. So ito yung ginamit o binili ko para sa mga para makapagdala ng mga camping gears, kasi yung mga camping gears ko sa motor is medyo mabigat siya. Kaya ito yung ginamit ko. So and then paakyatin mismo ng mga bundok. Ayan siya. So ito ngayon yung ating hall sensor wires. Tapos yung connector nito is ito siya. Yan. So nakagat din to ng aso. Yan o. So kung makikita nyo, yan, medyo may mga butas-butas na dito kasi kinagat nga ng aso to. Yan. So palit ang plano ko siguro dito is i-connect ko na lang to siguro for the meantime. Kasi wala akong ganitong connector. So pwede sana kung may ganito akong connector, pwede ko sanang palitan na lang yung connector mismo at i-insert siya ulit. Yan. So kaso wala akong ganung connector. Yan. Wala akong ganitong connector dito. Kaya ang mangyayari is ito na lang muna. I-connect ko na lang siya muna for the meantime. Yan. Ganito lang siya. So connect ko na lang siya muna. Hindi ako sure kung ano yung advantage or yung disadvantage kapag kinonect lang natin siya. Natala lang natin. So kung hindi talaga siya gagana, bibili na lang ako siguro ng ganito rin. Yan. So ganito siya. Yan. Yan. So ito muna, try natin i-connect to. Yan. Tapos after natin ma-connect ito, try natin siya alisin na natin yung mga hall sensor wires
Pero I think pwede natin siguro unahin muna to kasi pag ito na alis na natin, pwede na natin siyang ibalik lahat tapos huli na lang natin gawin to. So I think pwede ganun na lang siguro yung gawin ko muna for the meantime. Ayan. So next task natin is alisin natin yung mga sensor wires dito. So, itong tsura niya. So ayan, kung makikita nyo yan, so ito yun. Ayan yung isa, dalawa, tatlo. Ito naman yung alisin natin. So kung makikita mo, meron tayong black, red, and then yellow, black, red, blue, and black, red, green na wire. So yan, so alisin natin to, tatlong to. And then ito, siguro ito hindi natin muna aalisin. Yan, itong tatlong yan, hindi na natin muna aalisin yun. Kasi hindi ko alam kung paano alisin to eh. Yan, sige, ayun na lang siguro. So start natin alisin to muna. Yan. So ito siya, no, yung mga super parang glue stick ata to. Yan, so kunin lang natin to. Yan, yan siya, no, kinuha na natin siya. Tapos I think yan, so exposed wire, ito lang siya, current actually. Yan, so pupush lang natin to. Yan, yan, very nice, para pwede natin ma-reuse yung mga heat shrink niya mamaya. So isa-solder lang natin mga to. Ayan siya. Yan. Yan siya. Ayan siya ngayon. Yung exposed wire niya. So pwede nating ma-reuse yung kanyang heat shrink tube mamaya. So ito lang yung paalisin natin. So blue, black, red, yellow, black, red, then green, black, red. So yung black is yung sa gitna. Yung sa pinaka right is yung red or yung positive. Tapos black is negative sa gitna. Then yung blue, yellow, and green yung sa pinaka leftmost niya. So papalitan natin tatlong to. Puputulin natin to. Tapos alisin natin yung hall sensor dito. So blue wire muna tayo. Ito siya. Ayan, kuha na natin yung blue wire. Next natin is yung black wire dito. So ito siya. Tunawin lang natin ito. Wait lang. Try natin siya i-lift. Yan siya, no? So out. Sinalis na natin yung black wire. Matamalsik na soldering lead. Tapos next is ang red wire dito. Yan. Alis na natin yung tatlo. Ito yan. Next is dito naman. Yeah. Ito. Yellow wire, tapos black wire, then red wire. Yan. Next is ito yung last green wire dito, tapos black wire dito, okay, red wire. And
Yes. Then, papalitan lang natin yung mga yung wires nito. Ayan. So, kukunin natin muna to, yung mga dito, mga hall sensor dito. Then, solder natin ulit. Okay. So, ito ngayon, meron tayo dito mga hall sensor wires. So, ito siya, tatlo siya. Ito yung kanyang itsura. So, yun siya ngayon. Ito siya. So, meron siyang tatak dito. Yung pangalan niya is H413F22182. So, yun siya. Yan yung hall sensor niya. Yan siya. So, H413F22182. Yung hall sensor na gagamitin natin dito, which is matching siya dito sa hall sensors na i-replace natin. Yan, so gagamitin natin siya ng ito, parang nakalimutan ko pangalan nito, wire cutter. Kukunin natin to. Yan, so next natin na kukunin is ang mayroon, isisirain natin to actually. Kasi naka-glue to. Kailangan natin tong kailangan natin tong sirain. Alisin. Kasi medyo mahirap alisin to. Naka-glue kasi to. Hindi ako sure kung anong dapat high temp na glue yung gagamitin natin para hindi siya maalis dito, no. Kaso yung available ko lang kasi na glue dito is yung Mighty Band. Hindi ako sure kung okay siya. Hindi siya ata high temp talaga na glue. Baka matanggal siya. So, yan. Siguro try natin muna maghanap bukas ng, or baka mamaya, no. Yung JB Weld or Loctite na epoxy, yung nakita ko pwede natin gamitin pang attach dito. Yung mga high temperature na glue, yun yung kailangan natin para mag-attach ng hall sensor, no. So, ayan. So, alisin muna natin to. So, ito, kasi naka-glue to, no choice tayo, sisirain natin talaga yung sensor para maalis siya. Ito, kailangan natin sirain to. Ayan siya. Wait lang. Putulin na lang natin yung wires. Then sisirain natin yung sensor dito. Wait lang. Yan siya. Wait lang. Ito. Try natin kung pwede to. Yan. Yan. So, unti-unti lang natin alisin. Hanggang sa maalis lahat ng parts ng sensor. Try natin gumamit nito, no. Parang siya, ice pick siya. Matalas. Yan. Yan siya. Try natin pang alis dito.
Okay, so gamitan na natin ng drill para maalis yung ibang parts niya. Ito siya. Napakaliit na tip. Nakita tayo dito maliit na tip na drill. Yan, sige, try natin to. So, DIY natin na drill. Tingnan natin kung effective. Dapat ano lang tayo, maingat tayo sa pag drill. Ayan nalinis na natin yung una. Ito siya. Saan na ba yun? Hindi makita sa camera. Yan. So ito yung una na part. So dito, yan. So nalinis na natin. Ito yung ginamit ko na ginamit ko to. Yung ito. Yan, so ginamit ko to plus ito. Tapos ito yung pangpukpok ko. Meron naman tayong mallet doon, pero well, yun lang yung ginamit ko kasi ayoko nang magbukas ng toolbox doon. So yun siya. Ito yung kanyang dapat pwesto niya. I mean yung kanyang form. So parang siya, pag ganyan siya. Mas malaki yung sa baba tapos paliit siya. Kasi yung shape ng natin, yung shape ng hall sensor natin is ganyan siya. So para pumasok yung hall sensor dito, ganyan dapat yung shape. So tingnan natin yung hall sensor. Wait lang. So ito yung hall sensor natin. So kung titingnan nyo, sorry. So ganyan yung shape niya. So yung shape niya is mas malapad yung sa ganyan, yan So titingnan nyo yung shape niya, mas malapad or yung sa baba compare sa taas. So tingnan natin kung mag-fit siya dito. Ganyan siya. Pasok natin siya dito. Ay, teka. Yan. Ay! Ako. Wait lang. So ganyan siya. Try natin siya kung papasok siya dito. So ganyan. Yan, tapos ganyan lang siya. So fit na fit. Tadaan. So ganyan dapat yung pwesto niya, nakaganyan siya dapat pagpasok niya. Yan. Mahirap pag sa camera nakatingin. Wait lang. Ganyan siya dapat. Yan. So ganyan siya dapat yung pagkakalapat niya. Tadaan, tadaan. So, ito, i-alisin din natin to, then ito. So, same. So, pag alis na natin siya, is-solder na lang natin siya. Then, bukas, hindi. Need natin muna siya no! Nako, may pala yun. Yun, naka pala siya. Parang sleeve. Sleeve pala siya. Hindi siya yung katulad nung kanina na may talaga siya, may wire talaga siya. So naka-sleeve siya na insulation. Yan. So yun siya. So need lang natin to lagay dito. Tapos i-glue natin. So bibili pa tayo ng glue. Either yung Loctite nga na epoxy or anong pangalan nun? Nakalimutan ko yung JM Weld, nakalimutan ko na yung pangalan, pero ganun siya. Try natin maghanap bukas ng high temp na glue para hindi siya maalis, I mean ma-fix natin siya dito. Nabili tayo ditong epoxy steel na
epoxy. So high temperature siya na epoxy, 250 degrees Celsius. Then heat resistant, non-conductive siya. So talaga siya, bagay talaga siya dito sa motor natin, kasi ito 250 degrees Celsius yung kanyang melting point bago siya matunaw. So ito yung kanyang instructions. Meron tayo dito ito yung instructions niya. So squeeze equal amount of A and B, then mix, apply to joints to be bonded and press bonded together. Okay, ayun siya. So try natin siya. Causes mild skin irritation. Okay, yan. So try natin siya ngayon kung effective siya. So ayun, meron tayo ditong ayan. So meron tayo ditong resin, tapos meron din tayo ditong hardener. So equal amount yung ilalagay natin sa dito, tapos mimix natin para magawa yung epoxy. Yan. Tapos lagay tayo ng resin, tapos sing din sa ating hardener. Medyo may amoy lang siya. Dapat naman ng epoxy, may amoy naman talaga siya. Then mix natin, kasi dito sa gilid ako naglagay, pwede naman sa gitna. Nako, yan. So ito yung ating hall sensor. So lagyan natin yung likod lang lagyan, wag yung harap, kasi yung likod yung papasok sa yan, pati dito sa medyo harap, hindi yung pinakaharap talaga, yung sa harapan lang siya medyo. Yan, yung pinakaharap talaga na may label, wag nating lagyan. Yan, para hindi siya maalis. So tatlo yung lalagay natin. Yan. Mamaya pag hindi siya matigas, uulit tayo. So ulitin natin to, kasi ito yan, medyo hindi na siya malapot, matigas na siya. So ayan, yan, mukhang nag-cure na rin yung ating epoxy after mga 15 minutes. So, ang next natin na gagawin is lagyan lang natin to ng soldering lead, yung kada isa sa kanila. Tapos proceed na tayo sa solda, sa paghinang. Initin natin yung wire, bigyan ng kaunti soldering lead. Yan. So solder na natin sa isa-isa. So dapat yung red wire is nasa leftmost siya. Ay sorry, kung nakatingin ka dito is nasa rightmost siya dapat. Yan. Yan siya. Connect na natin yung red. Tapos yung next, ay sorry, yung next is yung black wire. Yan, tapos next ito yung green wire. Ito yung sa pinaka leftmost. Yan, nice. Yan, so na-connect na natin sila. Balik lang natin yung mga, oh shucks, mainit pa pala to, pero pwede na natin ibalik yung mga yung heat shrink tubing niya. So balik lang natin. Yan, so yan siya. Yan.
yan, nice. So, pwede na natin siya mabalik. So, reusable yung shrink tubing niya. No? Pwede lang natin siya i-slide. Tapos, balik lang natin ulit. Yan. Lagyan lang natin siya ng ano dito, glue mamaya. So, pero basically, solder lang naman natin to isa-isa sila. Yung ginawa natin na soldering process last time. Binalik lang natin, pinabit lang natin sa bagong hall sensor. So yan, balik lang natin yung sleeve o yung kanyang heat shrink tubing. Yan. Tapos yung blue wire natin, yung last dito. Yan. Yan siya. Balik lang natin ulit yung sleeve. Yan. Okay na. Tadaan! Tapos na basically yung ating mission dito. Teka, check natin ulit Yan siya. Tadaan! Yan, goods na. So, lagyan na lang natin ito mamaya ng glue para hindi siya matanggal, or pwede rin natin gamitan siya ng cable ties. Yan siya, no? So, ito yung ating meter. Tapos yan. Tapos ito yung ating wires. So, test muna natin yung yan, no? So, try muna natin i-connect yung red and blue wire. Check natin kung ano ang reading niya. So, ngayon naka ohm meter tayo. So, red plus, wait lang red, tapos yung blue wire natin, bakit wala? Hindi ko gets kung tama ba to or mali yung reading ko, or baka sira na talaga tong, hindi pa rin siya. Why? So, try muna natin sa block. Try nga natin sa block wire. Yan. So, may reading dito sa block. Weird. Hindi ko sure kung nag-successful ba yung ano natin or hindi. Yan. 5.44 sa blue na wire. Blue and black na wire is 5.44. Next natin is dito sa yellow na wire. Wait lang. Dito sa yellow na wire, 5.41. So, medyo magkalapit naman siya. Ayan, 5.42, 5.41. So, magkalapit lang naman sila. Tapos, dito sa green, 5.46. So, ayan, magkalapit lang. So, I think okay na siya ngayon. Kasi kahapon, ito, tinest natin yung black to yellow, black to blue, and black to green. Wala talaga siyang reading. Ngayon, meron na siyang reading. Pero yung weird lang is yung sa red wire. Yan, magkalapit lang yung values nila. So, dapat okay na yan. Yung weird lang is yung sa red wire. Wala siyang reading. Hindi ko sure bakit, or baka mali lang. Baka mali lang yung pag test ko. So, ayun siya. Yun na naman yung need natin. So, yung black wire is meron siyang resistance, which is magkalapit lang yung resistance nila. Then, sa yellow wire, yan. Then, dito, yan. So far, so good. 5.40 something yung resistance. So, I think, pwede na natin itong itest. Lagyan na lang natin siya ng glue dito. Gamit yung glue gun. Tapos salpak natin siya sa
salpak na natin siya. Pero baka need natin muna wait mag fully cure talaga yung ano natin. Baka hindi pa natin cure yung epoxy natin, siguro mga 24 hours, 12 to 24 hours siguro. So yan, lagyan na lang natin siya ng glue, tapos wait natin mag fully cure yung kanyang, nako, tigas na, ang tigas. I think so I think yeah, mukhang matigas na siya, pero wait na lang natin na ma fully cure yung kanyang epoxy. I mean tawag nito, mga 12 hours siguro, para mas matibay yung epoxy niya, no? Matuyo talaga siya. Ayan, so lagyan na natin siya ng glue. Dito lang natin lagay sa kanyang binding. Ayan. Nako, ayan. Hindi siya maganda pala. Yan, nakatatanggal siya. Weird nito. Tingin dito, hindi rin. Ito, hindi rin. So, ibang klaseng glue ata yung ginamit na dito. Anyways, yung nagamit na tayo na so, hindi pala goods yung glue. Baka ibang glue yung ginamit na dito. So, gagamit na tayo ng cable ties. Nangyari is, papasok lang natin to dito sa isang available na winding. Pero ba dito? Dito. For example, dito na lang. Dito na lang siguro. Mas magalit ng ganito siya. Yan. Pasok na natin siya sa winding. Teka. Para makita. Yan. Yan siya, no? So, pasok na natin siya sa winding. Tapos, gamitan ng ito. Yan. Para ma-secure yung ating wires. Dito. Yan. Yan siya. So, dito ko lang siya sa gilid, yung ulo niya. Dito ko lang siya sa gilid nilalagay para hindi siya mag-add additional space. Baka mabangga siya sa hub or something. Yan. Just isa na lang. Yan. Tapos, yan siya. So, turo ko lang yung ulo niya sa gilid. So, goods na. Para additional security siya. Next natin na gagawin is medyo dito, medyo may nahila ko ata kanina. Wait lang, di kita, no? Yan. So, medyo may space dito sa hall sensor and sa kanyang sleeve, yung green sleeve na to. So, meron siyang counting space dito, no? So, dito na part, oh. So, baka pasukin to ng tubig. Yan, dito na part. Yan. Ito. So, kita talaga na malabas yung wire. So, baka lagyan natin to ng electrical insulation or ano siguro. Yan. Ito, meron din, oh. So, dapat before kayo mag-install ng hall sensor, dapat i-glue nyo na or gamitan siguro ng glue stick or ng super glue, yung mga high temp na super glue, para hindi matanggal or hindi mag-alsa yung green sleeve na to sa hall sensor mismo. Kaya kasi na-expose yung kanyang wiring, yung mga wires niya sa loob, na-expose siya. So, may binili pala tayo kanina, no? In addition to so in addition to epoxy natin, bumili tayo ng ito. So, pwede na rin siguro gamitin to pang seal sa
mga sa na-expose na wiring ng ating hall sensor. Yung kanyang temperature pala is around 100 something pa naman, 100 degrees Celsius. Ito, 150 degrees Celsius naman siya. Negative operating temperature niya. So, goods lang to. Yan siya. Lagyan natin siya ng sealant. Yan. Para hindi siya pasukin ng tubig. Yan. Yan. So yung sealant, meron ako yung sealant na may parang caulking gun. Kasi hindi ko na makita kung saan ko nilagay. So, scrape lang natin. Ganyan. Yan. So, ayan. Lagyan na natin siya ng silicone sealant. Tapos, scrape off lang natin yung excess. Yan. So, hopefully, pag mag-cure yan, dapat may additional protection na yan. Yung silicone. Then, I think, pwede na natin ito salpak bukas sa kanyang motor hub. Yan siguro sa yan. So, good luck to us. Sana bumana to.